May sumagot sa kanya, "Huwag ka na lang manood, di naman hinihingi opinion mo." Welcome sa comment section ng number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast. Episode 9 na to. Episode 9 na to ng Anti-Support comment section na ginawa ko. Kung saan binabasa ko lahat ng comments nyo dito sa podcast ng Anti-Support. Dito sa Anti-Support, gusto nating pag-usapan at matutunan yung mga magpapalakas sa'yo para matigil o maiwasan ang pagiging support. Kasi hindi maganda maging support. Ang pagiging support kasi nakakasira ng pamilya, nakakasira ng bayan, hindi gusto ng Diyos na tayo ay manatiling support. Ang support para sa mga bata lang yun. Kung tumanda ka, dapat makalampas ka na dun, di ba? Mag-improve ka na. Maiwanan mo dapat yun. Hindi ka pwede maging support hanggang sa pagtanda. Napakasamang kalagayan. Episode 9 na napag-usapan dito, ang title, yung LDR na nga nasakal pa. Ang naalala kong kwento dito sa LDR na nga nasakal pa. Yung babae naghihingi ng advice. Yung sender, babae. Ang tinatanong niya, dahil ang kalagayan nilang magjowa, seaman yung lalaki. Tapos yun, sinusunod niya naman. Pero parang nag-aalala kasi siya na baka makasanayan na lahat na lang ng bagay bawal sa kanya. So parang nakakasakal, ganun. So yun ang tinatanong niya. So sinabi ni Sadaw dito na pagbabawalan ka ng boyfriend mo kung manamit ka, para kang pokpok. Tsaka yung mga kaibigan na sinasamahan mo, para kang pokpok. Yun. Tapos ako naman, sabi ko naman, i-consider natin yung time. Gaano katagal mo nang ginagawa yan para masabi mo nasasakal ka. 3 months, 1 year, ganun. Kasi kung halimbawa 2 buwan mo pa lang naman ginagawa yan, na hindi mo pinupuntahan yung hiking, yung yaya ng hiking hindi mo pinupuntahan, kung ano-ano pa ang labas, siguro clubbing, ganyan. Siguro kung 2 months mo palang ginagawa na hindi pinupuntahan, masyadong maaga yun para ma-conclude na sinasakal ka ng lalaki, di ba? Yun yung point ko doon. Okay, diretso tayo dito sa comment section. Meron siyang timestamp. Ano sinabi ito? Yan. Tinimestamp niya sa 13:43. Sinabi dun ni Sadaw nga na maigpit ang lalaki pag para kang pokpok gumalaw. Yan. Sabi, legit to. Sana magets niya. Panay revealing clothes eh. Sabi ni Rixie Iko. Same level sa Daw. Nadali mo. Yan. Nagkaintindihan sila doon. Ni Never Say Quit. Shout out Never Say Quit. Present 3PM Gang. Si Jeff Laksamana B2D. 3PM Gang. Yo yo. Si Mark Sosik X3R. 3PM Gang Arat na. The Arky Gamer 9275. 3PM Gang Rainbow Gang. Sabi ni Darwin Zabala. Resty Ocampo. Shoutout sa'yo, Resty Ocampo. Ilonggo Bacolod Meg. Haha. Pa-shoutout Sir Josh. Si Joshua 3351. Up. Sabi ni Overdrink.
Alas 3 na, anti-support social club na, sabi ni The Night Fury moderator. Nakaidlip si 8 Acid sa gitna, nagsalita. Sabi ni Englishin mo nga. Siguro ang point niya, hindi ako nagsalita nung first part. Ayun, nakaidlip si 8 Acid sa gitna na nagsalita. Diba? Yun yung yun yung nakakatuwa sa ginagawa namin. Dahil tinan nyo ito yung sabihin ko sa inyo yung totoo niyan. Dahil si Soy isa daw, si Josh on point, tsaka ako na rin, kumpiyansa kami sa isa't isa na kaya naming maghimay ng punto ng topic sa loob ng 30 minutes, ganyan. Bawat isa sa amin may kakayanan na ganun. Meaning, pagdating sa mga topic na pinag-uusapan namin, pwede namin paiksiin ng 5 minutes, paiksiin ng 10 minutes, pahabain ng 30 minutes, ganun. Bawat isa sa amin kaya yun. Kaya anong nangyayari sa amin dito sa podcast, nagbibigayan na kami nito. Bigayan, gusto niya magsalita, bigay natin siya ng bigyan natin siya ng magandang oras para magsalita. Hindi natin siya lilimitahan. Ganun din sila sa akin. Ganun kami sa isa't isa. Hindi mo kailangan putulin yung nagsasalita kasi tiwala ka doon sa sasabihin ng kasama mo. Tsaka tiwala ka rin na magkakaroon ka naman ng oras mo So hindi na para hindi para makipag-agawan ka ng oras ng pagsasalita. Yun, tiwala yun sa isa't isa. Nakaidlip. Pero yun nga, yun ang maganda sa klase ng chemistry namin. Yung kailangan ipaliwanag, may papaliwanag pa rin kahit umidlip yung isa. Diba? Tapos hanggat makabuelo na yung isa, hanggat handa na siya magsalita ulit, hindi basta-basta mauubusan, di ba? Kumbaga kini-carry namin yung bawat isa pagdating dito sa podcast na to. Shoutout kay Nana Maget V Money. Sabi ni Mark Anthony Aison, hiwalay na agad. Yung ganun sitwasyon daw. Kung feeling ng babae na sasakal na siya, hiwalay. Ngayon lang ako nakaka-get over since kinat na nila si Ato. Medyo nasasanay na rin. Humor and controversial takes lang talaga ambag ni Ato Pero yung aura na kay Josh Insa daw talaga, lalo pagdating sa male self-improvement na content. Sabi ni Black Stewie Griffin, sa'yo miss na sumulat, hiwalayan mo na yung syota mo. Humanap ka ng lalaki na hilig din yung field of interest mo. Tara, hike tayo ha. Ako lagi kung kasama sa adventure misis ko. Turuan kita mag-rock climbing. It's a big world out there. Explore and enjoy. Bata ka pa. Sabi ni Mel by Rain. Ayan, tirador ha. May misis na dumadamoves pa. Sabi ni Damzo, yeah. Shoutout Gen Z PH. Shoutout sa Ward Daddy TV. Shoutout sa'yo Tish Ray 2. Ito may nagtalo. Sabi nung isa, walang appeal podcast nyo, tigil nyo na yan. Pero kung babalik si Ato, okay, mas maganda ulit. May sumagot sa kanya, wag ka na lang manood, di naman hinihingi opinion mo. Meron pang isa, bading ka ba? Hanap ng hanap kay Ato
Pero pang isa, huwag ka na lang manood o kaya gumawa ka ng sarili mong podcast. Tignan natin kung mas ma-appeal podcast mo. Pero pa isa, edi huwag manood. Wala pumipilit sa'yo. Sino ka ba? Sabi nung isa pa, unsub ka na, support. Hindi ganyang mindset tinuturo dito. Alam mo, para sa akin, so simula nung naging mas busy si Ato sa hustle niya, tapos hindi na siya nakakasama dito sa podcast, hati talaga yung mga comment ng mga tao. Merong okay lang na wala siya, merong hindi okay na wala siya, merong okay na nandyan ako, meron ding hindi okay na nandyan ako. Ano naman, ang nakikita ko, yung comment section, yung comment ng nakararami, fair lang naman, kumbaga. Para sa akin, yung nakikita ko sa comment section, fair discussion. Kasi nandun yung opinion ng against, nandun yung opinion ng nasa gitna, tas nandun yung opinion ng talagang pabor. So, yun. Sila na mismo ang nagsasagutan, merong pabor at nagja-justify lang bagay na merong against. So, yun. Considered na yun. Pagdating sa preference ng mga nanonood. Tapos, sa side naman ng anti-support, dahil ang brand kasi ng anti-support ay magbigay ng knowledge para wag maging support. So, regardless yun, kahit sinong tao, basta merong totoong maaambag sa kaalaman ng mga nanonood para wag maging support, yun ang brand ng anti-support, yun ang movement ng anti-support. So, ano mangyayari pag ganun? Ang mangyayari, tutuloy kaming tatlo. Ayun, tutuloy kaming tatlo. Dahil kami naman, ang concern lang naman namin, dahil kami, ang mission lang naman namin ay ituloy yung movement. So, sa mga subscribers, hindi namin gusto na mag-unsubscribe yung mga ayaw. Hindi namin gusto na mag-unsubscribe yung mga si Ato lang ang gusto mapanood. Hindi namin gusto mangyari yun. Pero yung mission kasi, yung movement, nandyan. Kailangan dumiretso yun. Ngayon, kailangan dumiretso yun. Kahit sino man ang mawala, tutuloy yung mission. Ganun. So, yan yung klase ng adjustment na pare-parehas natin kailangan tanggapin. Tanggap namin na normal yung mga naninibago, ganun. Pero tutuloy pa rin, diretso pa rin, anti-support pa rin, ganun pa rin siya. So, okay. Balik dito sa situation nila. Actually, kami, ang posisyon namin pagdating sa LDR, ano talaga yan? Not recommended yung ganyang klase ng relationship. Diba? Hindi naman kayo kasal. Hindi pa kayo kasal. Meron kayong choice na wag pasukin yung ganyang klase ng relationship, LDR. Ngayon, kung nandyan na, wala tayong magagawa, nandyan na, kailangan nyo talagang gawin dyan. Ay bigyan nyo ng security yung isa't isa. Yun. Kasi sa part ng lalaki, malayo siya, wala siyang magagawa sa kung anumang risk ang pinapasok mo habang wala siya. Diba? O, ganun din naman sa babae. O, parehas. Parehas kayong hindi sigurado. Parehas kayong hindi kampante sa klase ng risk na papasukan nyo.
na magkalayo kayo, na hindi nyo nakikita yung isa't isa. Yun, ganun. So, kung ikaw naman babae, if eventually mag-decide ka na itigil na yung ganitong klase ng relationship, sabi ko nga dito sa podcast na to, dalawa ang i-consider mo. So, una, siguraduhin mo na pag humanap ka na ng bagong boyfriend, yan na yung masasabi mo na parehas kayo ng trip. Masasabi mo na parehas kayo ng trip para hindi ka na magreklamo ng same thing dito. Na iba kasi yung trip. Kaya parang hindi mo nagagawa yung gusto kasi magkaiba yung trip. Hindi, siguraduhin mo na parehas kayong trip para ma-eliminate na yung pakaramdam na nasasakal, yung pakaramdam na hindi mo nagagawa yung gusto mo. Ngayon, second, kung hindi naman binibigay sa'yo ng realidad yung ganong klase ng lalaki, pero dahil natural sa ating mga tao ang pumartner sa opposite sex, so papartner ka pa rin, wala siya ng qualities na parehas kayo ng trip, pero papartner ka pa rin kasi nature natin ang pumartner eh. Lalo na babae ka, mas malamang talaga na pumabor sa'yo ang pagpapartner kaysa hindi. So, hindi binigay sa'yo ng realidad yung klase ng lalaki na yun. Pero this time, dahil choice mo yan na pumasok sa relationship na yan, sundin mo na siya. Tigil mo na yung sa utak mo. Tigil mo na yung gulo sa utak mo na sinasakal ka ba niya, ganun. Nagkaroon ka na ng choice eh. Ito na yung panibago na eh. Panibago na reset na. Naulit na yung cycle sa umpisa. Papasok ka na ulit sa relationship. Choice mo na pumasok sa relationship. So, sumunod ka na. Kahit iba yung trip niya, sumunod ka. Ibigay mo yung loyalty mo. Ngayon, kung halimbawa ayaw mo pa rin yun, may ibang landas atang ini-impluwensya sa'yo, yung magpaka-strong single na babae, ako tingin ko dyan pinauso na lang yan, pero hindi nagiging masaya ang mga babae na pumapasok sa ganyang klase ng kalagayan. Hindi ko yan recommended. Pero kung gusto mo talaga yung ganyan, edi sige. Magpaka-strong single na babae ka na lang. Gano'n na lang. Para at least, hindi ka na, wala talagang eliminated na yung pangamba mo ng nasasakal. Yun, wala talagang mansasakal sa'yo nun. Mag-focus ka na lang sa mga kapatid mo, pamangkin mo, ganyan, nanay, tatay, lolo mo. Gano'n na lang. Doon mo na lang i-dedicate yung buhay mo. Ito ang episode 9 ng pagre-review sa comment section ng Anti-Support. Sa episode 10 nitong pagre-review sa comment section, ang i-review ko naman ay yung comment sa podcast na Galit sa Biyanan. Para niya mapaamo. Dito nangyari dito yung yung sender merong conflict sa asawa at biyanan. Ayun. So, yun ang pag-uusapan natin sa susunod. Kita-kits sa next video.